Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka. Dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose, at ng gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya, "iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang nagahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta. Siya'y tatawaging Nazareno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon po ay pinagdiriwang natin sa panahong ito ang kapistahan ng banal na mag-anak nina Jesus, Maria at Jose. Na maganda muli na tayo po ay magnilay sa kung ano ba ang nagiging kalagayan o sitwasyon ng ating pong mga pamilya. Kamusta po ang sitwasyon ng pamilya ninyo? Sa mga mag-asawa dito, no, na lumaki na ang mga anak, balik kayo ulit sa inyong kayo lang dalawa. Talagang aabot at darating ang punto na iiwanan din talaga kayo. Pero ang tanong nga ay, kamusta naman ang relasyon at ugnayan ng bawat isa? Kasi talagang naniniwala tayo na ang pamilya ay hinangad ng Diyos na mabuo. Kung babalikan natin ang kwento ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose, hindi rin naman naging madali ang kanilang pinagdaanan. Ang pagmamahalan ni Jose at Maria sinubok din ng panahon. Muntikan nang hindi pakasalan ni Jose o panagutan si Maria, at muntikan na rin maging solo parent si Maria. Pero hindi ito ipinahintulot ng Diyos. Kaya ang Diyos na rin mismo ang kumilos at gumawa ng paraan para sila po ay magkatuluyan, makasal, dahil ang gusto ng Diyos, si Jesus ay ipanganak sa isang pamilya. Magkaroon ng ama, magkaroon ng ina. At salamat dahil tumugon si Jose, tumugon si Maria. Kaya nga mahalaga yung kanilang pagsang-ayon, yung pagtugon, kasi kaakibat niyan yung pagtanggap ng responsibilidad at misyon ng pagiging magulang. Kung tutuusin po, di ba,
madali naman maging magulang. Gusto mo maging tatay, gusto mo maging nanay, madali lang yan. Mambuntis ka lang, magpabuntis ka lang, okay na. Pero hindi yon ang plano ng Diyos. Kaya, muli, ang pamilya, ang sabi nga natin, di ba, ang basic unit ng ating lipunan. Pero kapag ang pamilya, sinira mo, buong bansa, apektado. Hindi nga lang ito madalas iniisip sa panahon ngayon, kasi para bang ang sinasabi natin, kaya naman natin mabuhay kahit walang pamilya. Minsan nga, gusto nga nating manipulahin ang buhay. Gusto natin anak lang. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga in vitro. Huwag na tayo mag-asawa. Mag-aanak na lang ako. Muli na, ibabalik natin, ano ba ang orihinal na plano ng Diyos para sa atin? Tandaan po rin natin, wala naman po talagang perpektong pamilya. Lahat may kahinaan, lahat nagkakasala. Pero nandiyan po ang pagpapatawad na dapat umiral sa atin. Kaya ngayon, tingnan po natin, kasi sa ating mga pagbasa, so hindi lang ikaw ang nakaranas nito, maging ang banal na pamilya ni na Jesus, Maria at Jose, naranasan ang ating pong nararanasan mga paghihirap. Mahirap po ang lumipat ng lugar. Mahirap para sa tatay yung pumunta sa ibang bansa para magsimula ulit at buhayin. Kasi sa ating ebanghelyo, dahil merong nagtatangka sa buhay ng kanilang anak, kaya kinailangan na sila ay mag-migrate doon sa Ehipto. At anong gagawin ni Jose? Ang hanap buhay ni Jose, karpentero. O anong gagawin niya doon? Paano sila magsisimula? Paano mabubuhay? Saan sila titira? Pero lahat ng yan ay dahil sa pagtitiwala ni Jose sa ating Panginoon, kung kaya dinala niya ang mag-ina, si Maria at si Jesus, doon kung saan sila dinadala. Pagkatapos sa Ehipto, pinabalik na dito sa kanilang bayan at nanirahan na sa Nazaret. Panibagong paninimulaan na naman. At mahirap yung bumiyahe. Paano yung mga naipundar? Paano? Lahat laging nagsisimula. Pero ang kagandahan po, tandaan nyo, kung narinig ninyo, magkakasama sila. Magkasama. So muli, kamusta ang sitwasyon ng inyong pamilya? Minsan ginagamit nating dahilan ang pamilya para ikaw ay mangibang bansa. Ngayon maraming nanonood sa atin sa online, mga nasa abroad. Nag-iba ang kultura. O kaya naman, minsan nasanay na tayo na magkakahiwalay. Ang magulang nasa abroad, ang anak nasa pangangalaga ng mga kamag-anak, ng lolo o lola. Nasanay na hindi magkasama, nasanay na video call lang, nasanay na mag-uusap lang kapag may pangangailangan, kapag may bibilin, ganun na lang. Kaya muli babalik tayo ulit. Nang sa ganon ay maranasan natin din yung kaligayahan, yung saya na mayroon kang pamilya. Hello. Tulala na naman. So, ilan sa mga kailangan natin bantayan? Kasi lahat tayo may mga role na ginagampanan. Kung iintindihin lang natin ng mabuti yan, magiging maayos ang samahan sa loob ng tahanan. Kasi gaya ng sinabi sa sulat ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, basahin ko po ha,
At sana mapagnilayan ninyo ng mabuti kung nasaan nga ba kayo. Nasa tamang direksyon ba ng isang pamilya? Una, sabi ni San Pablo sa kanyang sulat, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Yan ang kalooban ng Diyos. Pasakop sa inyong mga asawa. Sinong nasusunod sa bahay? Uy. Pero alam naman natin yan, di ba? Kapag masaya ang nanay, masaya ang pamilya. Pero dito sa status na ito, babae, nagpapasakop ka ba sa iyong asawa? Halimbawa kaya, hindi pumayag si Maria sa gusto ni Jose na mangibang bayan sila, mag-migrate sila. Paano mangyayari? Sige Jose, doon ka sa Ehipto, kami dito sa Nazareth. Sige, so OFW na. Kailangan magpasakop, kaya kung saan yung lalaki, nandoon ang asawa. So nakukuha pa ba at naiintindihan pa ba ng mga babae na kapag sila ay nag-asawa, papasakop sila sa kanilang mga asawa? So, saan nanggagaling ang kalungkutan ninyo sa bahay? Baka isang bahagi niya. Kasi ngayon talagang matindi ang ipinaglalaban ng mga kababaihan. Equality, equality. Saan tayo dinadala? Kasi minsan, hindi natin lubusang naiintindihan kung ano yung equality na gusto natin. Hindi rin natin inuunawa anong ibig sabihin ng pasasakop ako sa aking asawa. Ngayon, ang sabi naman, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa, huwag silang pagmamalupitan. Kaya nga kasalanan din sa Diyos kung hindi mo igagalang, kung hindi mo mamahalin ang iyong asawa. Pananagutan mo yan. So minamahal ba ng mga lalaking nararito ang kanilang mga asawa, yung pagmamahal na nararapat? Natitiyakin mo na ligtas ang iyong asawa, titiyakin mo na nararanasan at nararamdaman ng iyong asawa ang pagmamahal na nararapat? Kasi napapasakop siya, no? Ang babae napapasakop, pero ang lalaki, iibigin siya. Na hindi yung gagawin mong alipin, hindi mo gagawing katulong, hindi ka nag-asawa para magkaroon ka ng alipin. Nag-asawa ka para mayroong kang mahalin na baka nakakalimutan ng mga kalalakihan. Hindi lang naman sa mga asawa o sa mag-asawa, ang sabi din, anak, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang kasi yan ang ikinalulugod ng Diyos. Bago po kayo nag-asawa, kayo po ay mga anak. May mga magulang din kayo. So, nasaan ba yung ating pong pagsunod o paggalang sa mga magulang? Saan naggagaling mga conflict natin? Kaya nga, nagdiwang na naman tayo ng Kapaskuhan, nagpansinan ba? Nagbatian ba? O nandoon lagi sa samaan ng loob dahil wala naman siyang kwentang magulang, hindi nga kami inalagaan. O kaya naman, wala namang respeto itong mga anak ko na hindi nga binati, hindi nga. So, anong gagawin natin? Tingnan niyo po ulit, no? Ipinapaalala ito sa atin para nang sa ganon, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa nating ayusin. Dumadaan din naman kayo sa pagsubok, no? Pwede pang ayusin. May panahon pa. Ulitin ko po, no? Maging ang pamilya ni na Jesus
Maria at Jose dumaan sa matinding pagsubok. Pero ang makikita natin sa kanila, si Jose, si Maria, si Jesus, sumunod sa Diyos. Kaya nga unang-una, ang susundin natin ang Diyos. Bilang asawang babae, susundin mo ang Diyos. Bilang asawang lalaki, sundin mo kung ano ang plano ng Diyos. Bilang mga anak, maging masunurin, lalong-lalo na sa Diyos. Amen.